Sa simula ng episode 4, nakikitang naglalakad si Princess Amelia kasama ang mga tagapag-alaga niya. Gusto niyang maglakad mag-isa, pero pinigilan siya ng mga tauhan dahil wala raw ang hari. Sinabi ng isa sa kanila na si Princess Kilika, ang kapatid ni Amelia na mas mahusay at masipag pa sa kanya, pero pinaalalahanan nila si Amelia na siya ang magiging susunod na pinuno ng kaharian. Biglang dumating si Liam, ang fiancé ni Amelia, at walang pasabing binawi ang kanilang engagement. Sinabi niyang si Amelia ay isang child of blight, isang nilalang na sinasabing nagdadala ng kapahamakan sa kaharian. Ikinagulat ito ni Amelia, dahil wala naman siyang kasalanan. Pero si Kilika, na itinuturing ng lahat bilang tunay na prinsesa, ay tahimik lang habang nakikita ang kapatid na inaakusahan. Habang pinapalaya si Amelia, dumating si Akira, ang misteryosong assassin. Dumpensa agad siya kay Amelia, tinanong kung anong kasalanan ba talaga niya. Sabi ni Kilika, nilason daw siya ni Amelia, pero itinanggi ito ng prinsesa. Nalaman ng lahat na si Kilika pala ang may kapangyarihan na mesmerize. Galit na galit si Kilika at inutusan ng mga sundalo na patayin si Akira, pero dumating bigla ang hari ng mga elf, ang ama ng dalawang prinsesa. Tinawag niya si Kilika at pinasuko ang mga sundalong minanipula nito. Ngunit nang ipagtanggol ni Akira si Amelia, ipinagbawal ng hari na tumapak ang isang tagalabas tulad niya sa lupain ng mga elf. Kaya sinabi ni Amelia na sasama siya kay Akira, mas pipiliin niyang umalis kaysa manatili sa kahariang hindi siya tanggap. Nagpumilit ang hari, kaya hinamon ni Akira si Kilika sa isang duelo sa harap ng banal na puno. Ayon sa batas ng elf, ang mananalo sa laban ang masusunod. Sa duelo na iyon, pinili ni Akira na huwag munang bunutin ng espada, ayaw niyang mapatay si Kilika. Pero malakas si Kilika, at gumamit pa ng enchantment magic. Sa gitna ng labanan, napaluha si Kilika, pilit niyang itinatago ang sakit ng pagkakainggit sa kapatid. Sinabi ni Amelia na kahit anong galit niya, mahal pa rin niya ang ate niya. Matapos ang laban, bumalik ang hari at inamin ang buong katotohanan. Noon pa man, si Kilika ay nakalimot dahil sa isang trahedya. Sa isang misyon, napatay si Liam sa harap ni Kilika, at para hindi mabaliw sa pagkakasala, ginamit ng hari at ni Amelia ang forgetting skill upang burahin ang alaala ni Kilika. Dahil dito, akala niya ay lagi siyang kinakalimutan at naiinggit sa kapatid. Napaiyak si Kilika nang maalala ang lahat. Humingi siya ng tawad kay Amelia, at niyakap siya ng kapatid habang ginagamot ang kanyang sugat. Nakita ng lahat na kahit walang mesmerize, hinahangaan pa rin siya ng mga tao dahil siya ay isang tunay na prinsesa sa puso nila. Pagkatapos, naghanda sila ng salo-salo bilang tanda ng kapayapaan. Si Akira naman ay maglalakbay papuntang Beastman Continent para magpalakas ng sandata. Bago siya umalis, tinawag siya ni Amelia, at sabik na sinabing, tawagin mo ako sa pangalan ko. Ngumiti si Akira at mahinahong sinabi, Amelia. Mula roon, tinawag niya ito ng paulit-ulit, habang si Amelia naman, hindi maitago ang saya. Samantala, sinabi ni Knight na, ang amo ko at prinsesa, parehong parang bata. Ngunit kahit ganoon, halata sa lahat, isang bagong ugnayan ng pag-ibig at pagtitiwala ang nabuo sa pagitan ni Amelia at ng assassin. Pagkatapos, magalang na nagpapaalam si Akira at Amelia sa Elf King at sa kanilang pamilya. Pinakiusapan ng hari na ingatan si Princess Amelia, habang ang kabilang panig naman ay nangangakong gagawin ng lahat para mapanatili ang kapayapaan. Ramdam ang pagiging ama ng Elf King, kahit alam niyang malakas si Akira, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala, lalo na't laganap ang mga karahasan sa baybayin. Dahil dito, nagpadala ang hari ng mga gwardya para samahan sila hanggang sa daungan. Kahit pilit tinatanggihan ni Akira ang sobrang seguridad, iginiit ng hari na mas mabuti ng mag-ingat. Sa huli, napapayag din sila at nagsimula ang paglalakbay patungo sa Beastman Continent Brute. Sa biyahe, napansin ni Akira na tahimik si Knight, ang kanyang familiar, lalo na sa harap ng Elf King. Ipinaliwanag ni Knight na mas mabuting huwag siyang magpakilala o magpakita ng kakaibang asal dahil hindi maganda ang tingin ng mundo sa mga demonyo at halimaw. Inamin din niya na nakakonekta pa rin ang kanyang pandama sa Demon Lord, pero tiniyak niyang wala siyang balak tradorin si Akira. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit na interesado ang Demon Lord kay Akira, lalo na sa kapangyarihang tinawag nilang Shadow Magic. Ikinwento ni Knight kung paano naging pambihira ang teknik ni Akira, lalo na ang pagbalot niya sa sarili gamit ang anino, isang kakayahang tinawag nilang Shadow Shroud. Habang nasa biyahe, biglang nagbabala ang kakayahan ni Akira, may paparating na panganib. Hinarang sila ng mga kidnappers at agad nilang natuklasan na kasama pala nila ang Elf Princess, dahilan para mas lalo silang maging ganid. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Mabilis at tahimik na tinapos ni Akira ang laban nang hindi gumagawa ng eskandalo. Sa investigasyon, nabanggit ang pangalang Lord Graham, isang Beastman Royal na sangkot umano sa human trafficking. Doon pa lamang nagsimulang mabuo ang mas malaking banta. Pagdating sa port town ng Uruk, ramdam agad ang diskriminasyon, minamaliit ang mga tao,
at lantaran ng pang-aabuso. Isang grupo ng beastmen ang hinara si Amelia, ngunit sa isang iglap, pinabulag ni Akira ang mga kalaban nang hindi man lang sila pinapatay. Ipinaliwanag niyang ayaw niyang magdulot ng gulo sa lungsod. Napansin din na kinatatakutan si Knight, dahil sa Brute Continent, ang mga itim na pusa ay simbolo ng kamatayan at trahedya. Sa wakas, nakarating sila sa isang inn, at dito nagkaroon ng tahimik at halos nakakatawang sandali. Malalaking kama, mainit na pagkain, at kaunting katahimikan. Si Knight, ramdam ang tensyon sa pagitan ni Akira at Amelia, ay kusang umalis at iniwan silang dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi agad nakatulog si Akira, dala ng mga iniisip at responsibilidad. Kinabukasan, bumalik si Knight kasama ang isang bisita, si Crow, ang pinakamagaling na panday sa mundo, kilala rin bilang The Nightmare of Adorea. Ininspeksyon ni Crow ang katana ni Akira at agad niyang nalaman na naabuso ito sa labanan. Sinabi niyang maaari niya itong ayusin, pero kailangan ng malaking halaga at bihirang materyales. Iminungkahi niya ang pagpasok sa Brute Labyrinth, isang lugar kung saan pwedeng mag-level up at mangolekta ng resources. Habang umaalis si Akira para maghanda, naiwan si Amelia kay Crow at Knight. Dito inilabas ang pinakamabigat na backstory ng episode. Isiniwalat ni Knight ang kanyang tunay na nakaraan, siya ang nilalang na minsang sumire sa lungsod ng Adorea sa utos ng Demon Lord. Dahil sa sobrang pagkalunod sa karahasan, naging simbolo siya ng takot. Ngunit ang mas masakit na revelasyon ay tungkol sa kapatid ni Crow, isang babaeng namatay matapos tapakan ng sariling hari, si Graham Cluster, habang sinusubukang iligtas ang iba. Hindi ang Demon Lord, hindi si Knight, isang sakim na royal ang tunay na may sala. Dito sinabi ni Knight na hindi siya naghahanap ng kapatawaran, at si Crow naman ay umaaming matagal na niyang tinatakbuhan ang sariling galit at sakit. Biglang nagulo ang lahat, dinukot si Amelia. Isang demonyo ang lumitaw sa labyrinth, Orem-Tres, isang mataas na opisyal ng Demon Lord. Sinabi niyang hindi niya papatayin si Amelia, kundi kukunin siya ng buhay. Dahil dito, nagalit si Akira, isang galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Habang tumatakbo siya papunta sa labyrinth, inamin niya sa sarili. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong emosyon. Sa mundong ito, may isang taong naging mas mahalaga pa sa sarili kong pamilya. Sa huling sandali, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng matinding laban ni Akira sa loob ng Brute Labyrinth. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang ginamit na kapangyarihan, lubos na naubos ang kanyang mana at bumagsak siya sa bingit ng kamatayan. Si Knight ay nagpanik habang automatikong gumalaw ang shadow magic ni Akira, isang himalang kahit siya mismo ay hindi nauunawaan. Sa sariling kusa, inactivate ng kapangyarihan ng healing mode, hinugot ang natitirang mana mula sa anino, at iniligtas ang buhay ng kanyang master. Nagising si Akira sa bahay ni Crow, ang panday na tinaguriang Nightmare of Adorea. Doon niya nalaman na mahigit isang araw siyang walang malay at muntik nang mamatay. Ikinwento ni Knight na ang shadow magic ay kumilos ng labag sa lowika, isang senyales na ang kapangyarihang iyon ay may sariling kalooban. Ngunit walang oras para sa paliwanag. Ang nasa isip lang ni Akira ay si Amelia, na patuloy na bihag ng mga demonyo. Kahit pagod at sugatan, determinado siyang sundan ang mga ito, kahit mga hulugan pa na pumasok siya sa demon territory. Pinagalitan siya ni Crow dahil sa pagiging padalos-dalos, ngunit sa huli ay tinulungan din siya. Ibinigay ni Crow kay Akira ang hinating katana, mas angkop sa estilo ng assassin, at isang singsing na pamana ng mga sinaunang hero. Ang kakayahan nito ay simple ngunit napakahalaga, ipinapakita nito ang lokasyon ng anumang hinahanap ng nagsusuot. Nang isuot ito ni Akira, malinaw na itinuro ng singsing ang direksyon, nasa loob pa rin ng Brute Labyrinth si Amelia. Kasama si Knight, agad silang nagmadaling bumalik sa labyrinth. Sa kanilang paglalakbay, naharang sila ng isang hindi inaasahang kakampi, si Leah Lagoon, ang first princess ng Beastman Nation ng Urok. Gamit ang kakayahan niyang scent tracker, napatunayan niyang doon nga dinala si Amelia. Inamin ni Leah na ang tunay na target ng Demon Lord ay hindi lang ang prinsesa, kundi ang resurrection magic nito. Habang naglalakbay silang tatlo, isiniwalat ni Leah ang kanyang malungkot na nakaraan. Ang kanyang pamilya at buong nayon ay nilamon ng isang binagong black slime, at ang mga biktima, tao, beastman, at elf, ay isinakripisyo para sa hero summoning ritual. Kaya galit siya sa sistemang gumagamit ng buhay ng iba para lumikha ng bayani. Dito rin nalaman ni Akira na ang digmaan laban sa mga demonyo ay pinalaki ng kasinungalingan at matagal ng pagkiling. Pagdating sa pasukan ng Brute Labyrinth, ipinaliwanag ni Knight na ang mga labyrinth ay nilikha ng unang Demon Lord, at walang shortcut, kailangang talunin ang mga halimaw para makababa. Upang hindi maubos ang lakas ni Akira, nagpa siya si Knight na mag-transform at linisin ang daan, kahit may panganib na mawala siya sa sarili. Nangako si Akira na babantayan siya, at doon lalong tumibay ang tiwala nilang dalawa. Sa kailaliman ng labyrinth, natagpuan nila si Amelia, bihag ni Orem-Tres, ang ikatlong pinuno ng mga demonyo.
Inamin ni Orem na hinihintay lamang niya ang kanyang superior upang bumalik sa Demon Territory gamit ang teleportation. Habang nagmamataas, tinukso niya si Amelia at sinabing kahit mamatay si Akira, hindi na siya muling mabubuhay dahil nagamit na nito ang resurrection magic sa sarili. Dumating si Akira at walang pag-aalinlangan na hinarap ang demonyo. Sa tulong ng spirit barrier ni Lia, nakipagsabayan siya sa isang kalabang mas mataas ang ranggo. Kahit mas mabilis at mas malakas si Orem, nanindigan si Akira, hindi niya isusuko si Amelia kahit kanino. Sa gitna ng bakbakan, inactivate ni Akira ang kanyang shadow magic at tinawag ang isang nilalang mula sa anino, Shadow Beast. Sa wakas, napabagsak niya si Orem, isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ngunit kapalit nito, hindi na niya agad magagamit muli ang shadow magic. Tinangkapang bumawi ni Orem sa pamamagitan ng pagtawag ng mas maraming halimaw, ngunit sa huling sandali, gumamit si Amelia ng Inverted Spirit Barrier, na nagbigay daan para makatayo muli si Knight at tuluyang mapahinto ang laban. Nang dumating ang sandaling tapusin na ang demonyo, nagatubili si Akira. Sa kanyang mga mata, ang demonyo ay hindi na mukhang halimaw, kundi isang nilalang na may damdamin. Hindi niya nagawang pumatay. Sa isip niya, kung buhay pa sana ang kanyang mentor na si Commander Saran, baka sinabi nitong sapat na iyon. Ngunit bago pa makapagpas siya si Akira, biglang dumating ang ikalawang pinuno ng mga demonyo, si Mahiro. Sa isang iglap, nabaligtad ang sitwasyon. Habang tumatayo si Mahiro sa harap nila, napagtanto ni Akira na may mga laban na hindi sapat ang lakas o kabutihan para magdesisyon kung ano ang tama.